yung obedience natin, yung pagsunod natin sa ating Panginoon, kadalasan, may hangganan. Amen? May hangganan yung pagsunod natin. Kung minsan, nakakasunod tayo kapag komportable pa ang ministry. Amen? Ibig sabihin, okay pa siya sa'yo. Hindi pa siya against sa mga schedule na meron ka. Hindi pa siya against no, sa mga ginagawa mo despite of the ministry. And then, okay pa ang ministry kapag malinaw pa ang utos. Kapag nauutusan ka pa. Amen? Kapag okay pa sa'yo yung mga sinasabi ni leader. Na kapag sinasabi niya, bukas, attend ka ng church ha, okay pa lahat. Kapag nalilate ka, pero okay pa lang sa leader. So, parang komportable pa ang ministry, parang komportable pa ang pagpunta ng church. Okay pa, na kapag yung mga gusto mo, sinusunod pa ng leader. Pero, nagiging uncomfortable na ang ministry, ang paglilingkod, kapag hindi na siya pabor sa kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Kabataan, tingin kayo dito. Ang ministry, ang paglilingkod sa ating Panginoon, yung pagbibigay natin ng buhay sa ating Panginoon na hindi basta-basta. Nagdidemand ang Panginoon sa buhay po ninyo. Nagdidemand ang Lord ng time, nagdidemand ang Lord ng oras ninyo, nagdidemand ang Lord ng kakayahan ninyo, nagdidemand ang Lord ng buhay ninyo. That is why, ano pong sabi ni Pablo, Romans chapter 12, verse 1 and 2, kaya ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito ang nararapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kapatid, hindi mo kailangan tumungtong sa pulpito. Hindi mo kailangan tumugtog para makasamba ka sa ating Panginoon. Ialay mo lang yung buhay mo, sumasamba ka na kay Lord. Amen? At ito yung isang bagay na kung minsan, dito nako-compromise yung kabataan. No? Dito nako-compromise yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kapag unti-unti na tayong binabago ng ating Panginoon. Kapag unti-unti nang binabalatan yung ating mga katawan. That is why mga kapatid, dapat nating maunawaan na ang commitment, kahit walang kasiguraduhan, kahit mahirap, kahit masakit, kailangan mo pa rin tumugod. Kailangan mo pa rin sumunod. Kasi ganito yan, pwede kang maging obedient Pwede kang sumunod. Kunyari, sasabihin ko kayo, bukas ikaw ang opening prayer. Susunod naman siya. Amen? Natin yung pagsunod niya, pero pwede siyang, ako na naman, pastor, kahapon ako, ngayon ako na naman. Kapag ikaw naroon yung commitment mo sa ating paglilingkod, hindi mo na kailangan utusan pa. Amen? Hindi na kailangan i-remind ni leader sa'yo, practice ngayon. Hindi na kailangan sabihin ni leader sa'yo, alas 8 practice natin 7:30 pa lang, nasa church ka na. Amen? Hindi yung alas 8, nagsisimula na yung mga kasama mo, ikaw kagigising mo pa lang. Come on. Dito, kabataan, tingin kayo. Kung gusto nyo maglingkod sa ating Panginoon, kailangan ibigay mo sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo. Kailangan mo ibigay yung sarili mo sa ating Panginoon. Bakit? Kasi tulad ni Isaiah, tinanong yung tanong ng ating Panginoon, sa verse 8, basahin natin yung verses, anong sabi niya doon? Gayon tinanong ni Yahweh, sino yung aking ipapadala? Sino yung magpapahayag para sa akin? Ano pong sagot na Isaiah? Ano sabi niyan? Ako po, I am. Ako po ang inyong isugo. Kaya pa natin, kabataan, tingin kayo dito, kaya pa natin ibigay yung buhay natin para sa ating Panginoon. Handa pa tayong ibigay yung sarili natin para sa ating Panginoon. Bakit? Because we have to be committed. Kailangan maging committed ka. Hindi lang basta obedient, hindi lang basta sumusunod. Kailangan nandun yung commitment natin. Dapat nandun yung pagpapahayag natin, yung pagpapakita natin sa ating Panginoon. Because number 1, ano po sabi dyan? Commitment starts with a change of heart. Kabataan, tingin kayo dito. Kung gusto niyo mag-commit, kailangan magbago kayo. That is the reality. Hindi gagamitin ng Panginoon kung compromise ka. Hindi gagamitin ng Lord kung ikaw, pag Sunday ka lang Christian, pero pag Monday to Saturday, nasa mundo ka. Amen, pwedeng double agent ka. Hindi pwedeng doble yung character mo pagdating sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi ka makakapagtago sa ating Diyos. Because true commitment starts with a change of heart. Ano pong sabi niyan? Pagkatapos may isang serap sumipit ng baga,
mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi ko na ito sa iyong mga labi, pinatawag ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Tandaan po natin, hindi pwedeng committed kung hindi transformed. Hindi pwedeng committed kapag hindi ka transformed. Bakit? Kasi hindi ka magagamit ng Lord. Magiging compromise pa rin yung paglilingkod mo sa ating Panginoon. Yes, maluloko mo yung leader mo. Yes, maluloko mo yung katabi mo. Yes, makikita ng mga tao ang galing-galing mo pagdating na sa pulpito ka. Amen. Nagagawa mong tumugtog, nagagawa mong pakanta, nagagawa mong sumayaw, pero anong ginagawa mo pag wala ka na sa harapan ng stage? Ano na yung pinapakita mong itsura mo? Ano na yung pinapakita mong ikaw pag yung pamilya mo lang kasama mo? Bakit? Kasi hindi ka gagamitin ng Lord. God deals with your heart first, not your assignment. Ito, ang hirap kasi nito gusto agad natin pumunta sa pulpit. Amen? Gusto agad natin magkaroon ng part, gusto agad natin tumugtog, gusto agad natin pumantag, gusto agad natin nandun tayo, nakikita tayo. No? Pero hindi naman nagbabago yung puso natin. Pero hindi naman nagbabago yung desire natin, hindi naman nagbabago yung gusto natin na maglingkod talaga sa Panginoon. Ang gusto lang natin makita tayo na talented. Ang gusto lang natin makita tayo na magaling. Pero tandaan nyo, hindi ginagamit ng Lord yung magaling. Ang ginagamit ng Lord yung sumusuko. Yung handang sumuko para sa Kanya. Because yun yung dapat po nating maranasan. Kabataan, tingin kayo, naging kabataan na rin po kami. Nag-failed na kami mga nauna. Nagawa na namin yung mga gusto namin bago namin gawin yung gusto ng Panginoon. Ngayon, huwag kayong mag-fail. Gawin nyo na yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi mas mahalaga yun kaysa yung makuha mo yung mga bagay na nandito sa mundo. Yes, you have the fame. Yes, you have the... Meron ka mga kailangan dito. Meron ka mga pangalan. Magaganda yung magamit natin. Amen. Halos lahat po tayo may cellphone na. Amen. Halos lahat ng kabataan naranasan na magamit ng... Alam niyo po, no? Hindi naman po sa pag-ano, no? High school po kami, hindi pa po namin naranasan ng mag-cellphone. Ang inyo pong lingkod, nagka-cellphone lang nung second year college na po. At ang cellphone po namin doon, ang tunog ay tutut-tutut-tutut. Well, tutut-tutut. Yan, monotone lang. Tingnan mo natin mabuti na, mga kapatid, no? Ganun lang. Pero kayo, halos lahat ng mga gusto nyo, kapag hindi maibigay ng magulang, kayo pang galit. Come on. Na kapag hindi naibigay yung gusto, kayo pa yung maiinis sa magulang. Tapos gusto mo maglingkod kay Lord. Tapos gusto mo mag-commit kay Lord. Hindi man lang mabago yung puso. Hindi man lang mabago yung gusto. Kaya tingnan po natin mabuti mga kapatid. No? God deals with your heart first, not your assignment. Hindi ministry ang mauuna. Ano po mauuna? Purity muna. Kailangan mabago ka. At tandaan po natin, hindi gagamitin ng Lord yung isang tao na hindi nagbabago. Hindi magagamit ng mabuti ng ating Panginoon kapag may kaagaw yan sa puso mo. Tandaan po natin, sino ba gusto may kaagaw? Ayaw. Amen? Di ba? Ayaw po natin ng may kaagaw. Amen? Si Lord kaya. Isipin nyo na, no? Yung ayaw mo ng may kaagaw, pero si Lord may kaagaw sa'yo. Kaya tingnan mo natin mabuti mga kabataan na nandito. This is a wake-up call sa bawat isa sa atin. Ito isang paggising sa bawat isa po sa atin na kailangan ibigay natin ng buo. Hindi 50%, hindi 60%, hindi 90%, hindi 99.9%. Ang sabi ni Lord ay ano? 100%. Bakit? Kasi partial obedience is still disobedience. Yung partial lang yung obedience mo, no? Susundin mo lang yung kung ano yung prefer mo na gustong sundin. Susundin mo lang kung ano yung talagang okay lang sa'yo. Kaya tandaan po natin mga kabataan, hindi pwede yung ganun. Kailangan 100% sumunod ka sa ating Panginoon. That's why, kailangan po nating makita na kailangan linisin po natin yung ating mga puso. Sa Isaiah mga kapatid, bago po siya nagpagamit sa ating Panginoon, nilinis muna siya ng Lord. Tinanggal muna ng Lord yung mga bagay na meron sa Kanya. Alam niyo kung minsan mga kapatid, ang hirap. Kaya di ba kailangan baguhin muna natin yung puso natin bago tayo magpagamit sa ating Panginoon. Ayaw ng Lord ng may kaagaw kapatid. Hindi ko sinasabing ngayon, no? Ngayon naririnig mo to, bukas magbabago ka. Hindi ko sinasabing ngayon, naririnig to, bukas buburahin mo yung ML mo. Praise the Lord kung magagawa mo.
Amen? Kung ngayon pa lang magugulo mo na yung ML mo, praise the Lord kung magagawa mo. Pero ang sinasabi ko sa inyo, challenge ko para sa bawat isa. Hindi lang sa mga kabataang lalaki, kahit sa inyo mga kabataang babae. Praise the Lord kung ngayon pa lang babaguhin nyo na. Pero totoo yun mga kapatid kung hindi ka magbabago ngayon, hindi ka magagamit ng ating Panginoon. Kailangan 100% ibigay mo sa ating Panginoon. That is commitment. That is a person who is committed. Tandaan po natin, ang tunay na commitment ay bunga ng encounter sa Diyos. Tandaan po natin alam nyo, kaya hindi pa rin kayo nakakapag-commit kay Lord dahil hindi nyo pa rin talaga nai-encounter yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya hindi pa rin kayo nakakapag-commit sa ating Panginoon kasi ine-enjoy nyo pa rin yung kasalanan na ginagawa ninyo. Kaya hindi nyo pa rin mabitawan yung kasalanan na ginagawa nyo ngayon kasi nag-e-enjoy pa kayo. Ine-enjoy nyo pa yung kasalanan na meron sa inyo. Pero ang gusto ng Panginoon ay yung pagbabago. Kailangan ng Lord yung pagbabago. Napakalaking risk yung pagkakaroon ng family tapos ikaw lang yung ikaw lang yung Kristiyano doon. No? Ang hirap kaya nun. Nasubukan po natin yan Yung mga magulang mo against sa pananampalataya mo. Pero ang tanong hanggang kailan? O hanggang saan yung kaya mong ibigay sa ating Panginoon? Na kahit nasasabihin ng mga magulang mo ano mapapala mo dyan? Bakit ka pupunta dyan? Mapapakain ka ba niyan? Pero isang bagay dapat naintindihan yung mga kabataan. Yung pagbibigay nyo ng sarili nyo sa ating Panginoon, malaking bagay yung ibinibigay natin sa ating Panginoon. That is why mga kapatid, obedience can be external, but commitment is internal. Yung obedient natin, action lang yun Pwedeng pikain po natin yung mga action natin Pwedeng, okay, nasusundin mo yung leader mo, sasabihin ng leader mo, oy, magwalis ka nga. Pwede naman nagwawalis ka pero sama ng loob mo. Amen? Yung utusan ka sasabihin, oy, maglinis ka nga ng CR. Kayo sa CR ngayon, ha? Tapos yung mga kabataang lalaki sa labas, tiga-dilig ng halaman. Di ba? Yung dilig nila, yung gano'n, babasahin lang yung ibabaw. Kung nakitang basa na yung ibabaw, okay na. Di ba? Okay na yan. Di ba? Pwede na to. Diba? Hindi gano'n. That is not commitment. No, that is just obedience. That is partially obedience. Alam niyo mga kapatid, ang totoo nag-obey, yung kapag nagdilig ka, gaganunin mo pa yung lupa, titignan mo kung hanggang ilalim yung nababasa. Amen po natin yung action kasi natin, pwede natin pikain yan, pwede kang sumusunod kayo, pero masama sa loob mo. Amen? Sino dito sumusunod sa magulang pero nagdadabog? Pero sumusunod naman. Alam niyo po yan, yung susunod ka na nga lang, magre-reklamo ka, masusunod ka rin naman. Amen? Tapos pero may magtutulad, ako sa tanghali, ikaw sa gabi. Tapos may oras pa, pag alas 12 yung cut-off. Tanghali lang yun. Kapag yung baso napunta ng alauna, ay naku, panggabi na yun. Kakayaan nandun sa lababo yun. Di ba? Praise God. Amen. Di ba? Yung ganun. So, magtuturuan ba? That is not obedience. Ang kailangan ng Lord commitment. Amen? Sa mga anak na nandito, ay naku, sinasabi ko sa inyo, sulitin nyo na nakasama yung magulang nyo. Tandaan ninyo, habang tumatanda kayo, tumatanda din sila. Habang nadadagdagan yung edad ninyo, nadadagdagan din yung edad ng mga magulang ninyo. Sulitin ninyo habang kasama niyo pa parents ninyo. Ibigay ninyo yung paglilingkod niyo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa mga magulang ninyo. Pansin ninyo, ibinibigay ng parents ninyo yung lahat ng kailangan ninyo. Mapalad kayo mga kabataan na nandito. Mapalad kayo kasi, alam niyo kung bakit? Na ibibigay ng mga magulang ninyo yung gusto ninyo. Pangalawa, ano pong sabi dyan? Commitment response before full instruction. Kailangan magkaroon ka ng commitment. Kailangan magre-respond ka muna bago yung full instruction. Sabi yan po dyan sa verse 8, sabi ng Yahweh, whom shall I send and who will go for us? Pansinin po natin, walang details yung sinabi ni Yahweh kay Isaiah na gagawin niya. Amen? Walang sinabi ni Yahweh kung saan ipapadala. Ang sinabi niya, ang tanong niya lang, who will I send? Ano pong sagot ni Isaiah? I am. Ako po. Ako po ang inyong ipadala. Hindi sinabi ng Diyos kung saan, paano, at kung gaano kahirap yung commitment na kailangan ibigay ni Isaiah pagtugon niya sa ating Panginoon. Kumbaga, walang specifics, walang guarantee,
pero may naghahanap ng handang tumugon. Ang tanong, handa po ba kayong tumugon sa panawagan ng Panginoon sa buhay po ninyo? Handa po ba tayo magpagamit sa ating Panginoon? O ngayon lang, kasi na-invite ako, pastor. Diba? Tingnan po natin to. Hindi nagkataon nandito ka ngayon, kapatid. Hindi nagkataon nakaupo ka dyan at ibinibigay mo yung panahon mo, nakikinig ka sa pastor na to at ibinibigay yung mensahe ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Hindi nagkataon dahil na-invite ka lang. Hindi nagkataon dahil may ministry ka lang. Kundi nagkataon talaga na niloob ng Panginoon na maranasan mo at marinig mo yung patungkol sa commitment na ito. Kasi kung mga kapatid, kapag obedience, nagtatanong ka agad ano mo nang gagawin ko? Pero kapag committed ka, amen, kapag committed po tayo, hindi na natin kailangan magtanong, sige pastor, gagawin ko. Diba? Hindi na ano yung gagawin ko, kundi sige, gagawin ko. Kailangan ganun dapat kayo mga kabataan. Kahit hindi pa sigurado, kasi minsan tayo yung feeling ninyo kailangan sure muna. Mahirap na pastor. 'Di ba? Pero ang totoong commitment, ang totoong committed kahit hindi alam kung saan pupunta susunod sa ating Panginoon. Kahit hindi alam kung ano mangyari susunod tayo sa ating Panginoon. Kasi po ang totoong committed na young people lagi nagsasabi ng available ako. Hindi yung pag tinext may gagawin po ako. Ukay. Amen. Lalo na, di ba, nung nag-aaral, alam niyo po yun, no? Yung nag-aaral ng rason, may assignment po kasi kami, may projects po kami, nagka-cramming po kasi kami. Cramping ba o cramming? Nagka-cram, pwede yung, saka na pastor, kailangan available kayo sa ating Panginoon. Tandaan po natin kayo'y tumutugon hindi sa leader ninyo. Tumutugon kayo sa pagtatawag ng Panginoon sa buhay ninyo. That is why napaka-importante na dapat ibigay po natin yung ating sarili para sa ating Panginoon. And number 3, ano pong sabi? Commitment volunteers, not just complies. Ito tandaan po natin. Kapag gusto nyo mag-commit, kailangan merong initiative. Sabi mo sa atin mo, initiative. Ano bang ibig sabihin ng initiative? Kusa. Pagkukusa. Hindi na kailangan utusan. Yung obvious na kailangan mo magwalis, hindi mo na kailangan utusan pa para magwalis. Amen? Hindi lang sa ministry, kabataan tingin dito, hindi lang sa ministry kahit sa loob ng bahay. Kapag may nakita ng hugasan, kailangan magkaroon ng initiative. Hindi hugasan mo lang yung pinagkainan mo. Amen? Yung kakain ka, tapos iiwan mo yung mga pinagkainan. Hugasan mo yung pinagkainan. Ang bait naman. Naghugas ang pinagkainan, pero ang dami naman tambak. Amen? That is not initiative. No? Hindi yung kapag kunyari, naglalabas si nanay. Ikaw naman mag-AML ka lang. Amen. Kunyari, naglalabas yung nanay, ang gagawin mo, mag-TikTok ka lang. Tingin kayo dito, mga kabataan. Kapag ang tao sa commitment, hindi lang sa ministry. Tingin, hindi lang sa ministry kahit sa araw-araw na ginagawa ninyo. Hindi lang sa ministry kahit sa bahay, kahit sa school, kahit sa mga kaibigan, ipakita ninyo na kayo Kristiyano. Kasi lahat ng mga nandito naniniwala ako, kilala niyo si Lord. Amen? Kilala niyo po ba si Jesus? Amen. Amen. Pero pagdating sa labas, ibang usapan. Kailangan ipakita ninyo kilala niyo si Jesus sa buhay ninyo. Ang hirap na, no? Yung pagdating sa church, ang sipag mo, ang galing mo, no? May mga kabataan ganito, pagdating sa church, ang sipag, nagwawalis, naghuhugas, naglilinis ng CR. Pagdating sa bahay, pambihira yung litid ng nanay, labas na, ay, naghugas na! Nakahiga ka pa rin. Amen? Kaya tingnan po natin, ang totoong committed na young people, merong pagpukusa. Kailangan po magpusa po tayo. Magpusa po kayo, hindi yung basta lang na nandyan kayo, nakaupo lang kayo, kailangan magpusa kayo. Sinasabi ko sa inyo, hindi para husgahan kayo. Ito sinasabi ko sa inyo, hindi para ipakita yung hindi lang para ipakita yung pagkakamali niyo. Sinasabi ko sa inyo to para malaman niyo yung nais ng Panginoon sa buhay mo. Nakakasawa, kapatid. Napakahirap na yung double person ka. Diba? Yung iba ka sa church, iba ka sa labas. Iba yung ginagawa mo dito sa loob ng simbahan.
Iba rin yung ginagawa mo sa labas. Yung iba yung ipinapakita mo kapag kaharap mo si leader, kaharap mo si pastor, kapag kaharap mo yung mga kaibigan mo, at iba rin yung pinapakita mo kapag kaharap mo na yung ibang tao. Isang bagay yung dapat ninyo maunawaan mga young people na nandito. Hindi matatapos ang gabi na to na hindi mababago yung pananaw mo pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ngayon, medyo nahihirapan ka. Sa ngayon, parang medyo nabibigat ang kabitawan yung mga bagay na to, pero isang bagay yung dapat po natin maintindihan. Kailangan ibigay natin yung buhay natin para sa ating Panginoon. Tingnan po natin, tanong natin sa sarili natin, sumusunod lang ba ako dahil inuutusan ako? O sumusunod ako dahil ito yung gusto ko? Magkaiba po kasi yun eh. Susunod ka lang dahil inutusan ka, pero susunod ka dahil yun yung gusto mo. At ang gusto ng Panginoon yung sumunod ka kahit walang nag-uutos sa'yo. Amen? Kaya sa pagkakataon ito, sa gabi nito, tandaan po natin, no? Yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yung nais po ng Lord sa bawat isa po sa atin na maranasan po natin yung presensya ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon sa atin. At tandaan po natin, no, hindi hinahanap ng Diyos yung magaling. Ang hinahanap ng Lord, yung handang magsuko ng kanyang puso para po sa ating Panginoon.